Buenos dias, damas y caballeros. Last night we reported how the lawyers or legal minions of Vice President Sara Duterte is possibly working on getting or asking the Supreme Court to cite mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima to cite her in contempt for besmirching daw the reputation, meron ba, ng Supreme Court sa pagtawag dito na Sara's Court or SC. So sabi nila, kuwan daw yun, she can be cited in contempt daw for that and jailed for for up to 6 months. A jail sentence that will eventually get her out of the impeachment trial. Kumbaga, pumalpak sila in asking the Supreme Court for the issuance of a temporary restraining order para pigilin yung clarificatory hearing ng Kongreso. Ngayon naman, alam nila na tuloy-tuloy ng hearing at alam nila na ang galing-galing ni Congresswoman Laila De Lima para usigin at para ipresenta at para idepensa yung ebidensya laban kay Sara Duterte. So yan, si Laila De Lima naman ang target nila. Ngayon, puwera dyan sa paggalaw nila sa Supreme Court, paggapang nila sa Supreme Court to ask it to cite De Lima in contempt. Ito naman meron silang kausap naman na or pinipressure na isang NBI agent, in fact head ng NBI Anti-Illegal Drug Unit na nakasuhan noon during the Duterte administration ng pag-operate daw ng Shabu Lab, pero 2 years ago na-clear na itong taong ito. Pero hanggang ngayon may gumagalaw para i-pressure ito na mag-testify para ma-reopen yung kaso kay Laila De Lima, kahit si Laila De Lima rin after suffering 7 years behind bars with charges that have no basis in law and in fact, kung as a result na clear siya, na dismiss yung mga kaso sa kanya. And yet, yun, hinahabol pa rin nila kasi kung parang gusto nila gumawa ng panibagong presentasyon, mag-create ng panibagong ebidensya at panibagong witness para usigin itong si Laila De Lima. At either they want De Lima out or they are trying to destroy the credibility of Laila De Lima. Narinig na natin yun na si Attorney Manuel yung sinabi na or hinimok ang Supreme Court na i-cite in contempt si Laila De Lima for destroying the integrity of the court daw with her statement. So narinig na natin na sinabi niya na ito kasi former presidential commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission ni Duterte, na sabi niya na ito daw si Laila De Lima should already stick to improving her image kasi mas sumisira daw. Kumbaga sa kanila, tingin nila kahit na-acquit na si Laila De Lima at na-clear all her cases against her at bumaliktad na yung mga pinilit nila or tinakot nila para mag-testify kay Laila De Lima, sabi still sa paningin ng mga DDS, guilty pa rin siya.
Kaya sabi niya, dapat ayusin mo na imahe mo. So, nakikita natin, either they want they want to get De Lima out of the picture kung saan either ma-cite in contempt siya ng korte, ng Supreme Court for calling the High Court Sara's Court, or gusto na naman nila i-revive, buhayin ulit yung kaso ni De Lima with a new witness and a new claim, ganun. So either way, either gusto nila tanggalin si Leila De Lima or gusto nila sirain yung credibility ni Leila De Lima, knowing at nakita naman natin sa patikim pa lang ng mga hearing, ng mga preparatory hearing pa lang ng Committee on Justice, nakita na natin na parang si Leila De Lima hindi lang siya endorser ng two impeachment complaints, kundi parang siya ang timon ng mga sa prosecution side, malas-malas na ni Sara or by design ayaw nila mag-participate, pero mas lalo sila madudurog sa galing ni Leila De Lima magpresenta at magdepensa yung mga ebidensya. Kaya ngayon, yun, meron naman silang bagong gimmick, bagong bagong strategy, at pinipilit nila itong si dating NBI Anti-Illegal Drug Unit Chief na si Attorney Augusto Eric C. Isidoro para mag-testify laban kay De Lima, para sabihin na nung nasa drug operation siya, kahit later on na-clear na siya, isa sa mga kausap niya ay si Leila De Lima. Ito Leila De Lima, nakulong rin ito for 6 years and 5 months. 6 years and 5 months. At sabi niya, former government officials and known allies of then President Duterte came to see me. They wanted me to testify against Senator Leila De Lima about raids I led as task force commander of the NBI Anti-Illegal Drugs Unit. Raids inside the New Bilibid Prison Maximum Security Compound with PIDEA, PNP, Bucor, and members of the media. And then Secretary De Lima against 19 high-value drug lords. Yun. So yun, inoperan siya ng syempre may kapalit na pera ito, although hindi niya sinabi sa Facebook post niya na ni-repost naman ni Leila De Lima. At so sana kung bumigay siya, pwede crucial itong kanya pa. Imagine, head ng NBI Anti-Illegal Drugs Unit, sila ang gumagawa ng raid nung secretary ng DOJ at head ng Bureau of Correction, administrative head ng Bureau of Correction, si De Lima, at sila ang gumawa ng mga raid sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound kasama PIDEA, PNP, Bucor, media. So malaking bagay kung siya ang magte-testify na sangkot si De Lima, kahit sumama siya sa raid, pero talaga sangkot siya sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid compound. So buti na lang hindi bumigay itong si Attorney Eric Isidoro. Bagkus, pinost pa niya ito last April 9.
na may mga kumakausap sa kanya. So kaya nagpasalamat sa kanya si Leila de Lima. At sabi pa ni Leila de Lima na sa post niya rin kahapon, sabi niya, maraming salamat Attorney Head Agent Eric Isidoro sa pagsunod sa konsensya at sa iyong panindigan. Sabi niya, umaasa ako na mapapangalanan din kung sino-sino ang nabanggit mong mga government officials at kilalang kaalyado ni Rodrigo Duterte na humikayat sa iyo na tumistigo laban sa akin gamit ang gawa-gawang paratang. Dahil kasama sa pagsusulong at paggamit nating ng ganap na hustisya ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga kasinungalingan at pagpapakulong sa mga inosente. Yan. So, alam na rin ni Leila de Lima na ginagawa itong lahat ng mga legal, extra-legal, and other demolition ops. Either sirain siya legally by having her jailed after being cited in contempt by Supreme Court, or pagbubuhay sa kaso niya, or pagbalik tanaw sa kaso niya sa drugs. So alam na rin ni de Lima na they are doing that because of her big role dito sa impeachment trial. So kaya sabi niya na tuloy ang ang advokasya niya na to jail yung mga talagang corrupt at criminal at killer, and also to protect yung tulad niya at tulad nitong si Attorney Isidoro na mga inosente pero kinulong ng mga Duterte boys, mga Duterte minions, mga Duterte garapata. So yan, so grabe, no? Lahat na lang, they're trying everything. Hindi na patigil yung hearing ng sa tatlo ng TRO. Meron naman isang grupo nag-file niyan, and we will blog about it later. Syempre DDS group na naman, pangatlo na. Hindi nila bigo sila makuha ng TRO. Ngayon si Leila de Lima ang gusto nilang tanggalin sa kaso o sa partisipasyon sa Committee on Justice clarificatory hearing, which will start Tuesday next week. So let's pray for Leila de Lima. Buti naman, with God's help, meron pa rin mga government official tulad nitong si NBI agent Attorney Eric Isidoro na may konsensya pa rin at hindi bumigay dito sa mga pressure ng mga garapata ni Sara Duterte. So we will be having more vlogs on this matter, but for now hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning or good afternoon, depende kung anong time ipopost ito ng VAT team. Good day everyone.